Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda nga pong gawin sa Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan 2026. So ngayon po ay Abril 14 na at eksaktong 167 days na lang ay filing na ng Certificate of Candidacy. Pero habang papalapit po mga bayan, yun pong BSKE 2026 ay lalong umiinit po yung usapin patungkol po sa posibleng pagpapaliban nito sapagkat may mga balibalita at may mga nagpropose na ito ay isulong na, ihain na sa Kongreso. Yung nga po ay patungkol sa postponement nitong BSKE sapagkat yung budget daw ay dapat na gamitin muna doon po sa pag-ayuda sa atin pong mga kababayan dahil nga po sa kasalukuyang krisis na nangyayari po sa atin pong bansa. So, kamakailan nga po itong si Congressman Albi Benitez ng 3rd District ng Negros Occidental mga kabayan ay nagpahayag ng kanyang suporta. Sabi niya, pabor po siya na ipagpaliban muna ng 6 na buwan yun pong BSKE. Sa makatwid, ang gusto po niya ay gawin yung BSKE sa 2027 sa buwan po ng Mayo mga kabayan. So kayo po ba mga kabayan? Pabor po ba kayo na sa 2027 na lang ng Mayo gawin yung eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan? Ayan, i-comment po sa baba yung inyong mga opinion, inyong mga komento patungkol po sa sinabing yan ni Congressman Albi Benitez o yung Deputy Speaker Albi Benitez ng 3rd District of Negros Occidental. So, kahapon nga po ay ibinalita ko rin sa inyo na itong si Senator Panfilo Ping Lacson ay may ipinahayag din patungkol din po sa postponement nitong BSKE. So, ang sabi niya mga bayan dito, ito po, post ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson. Sabi niya, maaring labag sa saligang batas ang pag-realign ng budget ng Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections patungo sa mga ahensya at programang hindi sakop ng COMELEC. Ngunit, sabi niya, ngunit may paraang konstitusyonal para magamit ang pondo para sa pagtugon sa krisis ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. So, ibig sabihin po niya, mga bayan, nilinaw din niya na labag talaga sa batas. So, alam niya na labag sa batas, yun pong pag-realign ng budget o paglipat ng budget mula sa Commission on Elections patungo po sa ibang ahensya. Labag po yan, alam po niya. Pero may hirit po siya, mga bayan. Ang sabi niya, mayroon pong constitutional na paraan para magamit ang pondo. So, ibig sabihin po niya, mayroon daw pong paraan para hindi malabag yung saligang batas. So, talagang gusto niya, sa kanyang tono, mga albayan, gusto niya nakunin, yung pondo para sa halalang pambarangay o BSKE at ilipat sa iba. Parang sa tono ng kanyang pananalita, yun po yung gusto niyang ipunto. So, parang kung may gusto, kung ayaw may paraan, kung ayaw may dahilan, kung gusto may paraan. Yun po yung tono ng kanyang pananalita. So, ngayon mga kabayan, ay alamin po natin, yun pong komento kung ano nga ba yung masasabi dito nitong Commission on Elections or COMELEC, lalong-lalo na ito pong si chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia. Ito po yung kanyang panig, yung kanyang pahayag
sa mga bali-balitang ito na pwede bang ilipat yung pondo ng COMELEC patungo sa ibang ahensya. Ito po yung kasagutan nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito po, interview po ng BZ B. Ito po yung balita nila, mga bayan. Naganapang ito. Si Chairman George, nasa ating linya. Chairman G, magandang umaga. Si George, Wait lang po nawala, mga bayan. Joel, mabuhay itong ating mga kabayan natin. Alright, magkano ba yung pondo ninyo para sa Barangay SK? 19 billion po ito, Sir Joel, mamuhay. Dahil originally ito po yung 11 billion, dinagdagan po ng Kongreso nitong para sa GAA 2027 ng more or less 7 billion mahigit, 7.46. Kaya more or less 19 billion. Nakagamit na po kami ng mga 3 billion dahil nga po sa paghahanda natin sa Barangay SK election. So may natitira pa po na nasa BBM na mga 16 billion pesos po, Sir Joel, mamuhay. So 16 billion ang maaari nating matipid kung sakasakali ay itutuloy po ng Kongreso ito pong balak na pagpapaliban po ng SK at barangay elections. Yes po, Sir Joel, mamuhay. Kung kaya nga naman, ako po ay medyo may doubtful po ako doon sa legalidad ng hindi po yung pagpapaliban, yan po ay nasa kapangyarihan ng ating Kongreso. Absolutely po ang kapangyarihan ng Kongreso, maliban na lang doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na dapat ay may susundin ng mga kadahilanan upang ma-reset ang isang barangay SK election. Kung kaya nga lamang po, ang ating po saligang batas ay nagsasabi na kapag ka isang item ay napondohan na sa General Appropriations Act, lalo pat ito ay nasa isang opisina ng isang constitutional body, ito po hindi po pwedeng galawin sa pamamagitan ng isang batas at ilipat ang item na yan doon sa ibang pagkakagastusan sa labas mismo ng ahensya na yan. Kami po, yung ahensya, halimbawa si COMELEC, meron po kaming natipid, pwede po namin i-realign o dalhin ang budget sa ibang pagkakagastusan within the COMELEC. Pero kung yung budget po namin ay dadalhin sa ibang opisina o sa ibang ahensya o sa ibang pagkakagastusan, yan po ay ipinagbabawal ng saligang batas. So, hindi pwedeng galawin ang alokasyon sa COMELEC, lalo na yung para sa barangay elections, kasi allocated na, yun ang malinaw. Yes po, Ma'am Wen, maaari pong ipagpaliban ang ating eleksyon, yan po'y kapangyarihan nila, subalit yung pong ang budget na naka-allocate para sa eleksyon ay gagamitin sa ibang bagay, ay hindi po pwedeng magawa yun sapagkat ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas. Chairman, nabanggit mo kanina na bagamat absolute yung kapangyarihan ng Kongreso para magpaliban ng isang halalan katulad na sa barangay, may mga kadahilanan para ito'y gawin. Yun bang ipinapanukala na para matipid lang yung 14 billion or 19 billion na pondo para sa barangay elections? Kasama ba doon sa kadahilanan na yon? Locally, with multivitamins. Yung po tinatawag na legitimate government interest. Yan po yung number 1 na pinunto ng Korte Suprema sa naging kaso dati kung bakit nabaliwala, nadeklarang unconstitutional yung pagpapaliban ng barangay SK election. Napakalawak po niyan. Pero yung po naging isang kadahilanan doon ay dahil daw po para magamit sa COVID response yung pondo ng barangay SK elections. Yung po, sabi ng Korte Suprema, makamukhang hindi yun tamang kadahilanan sapagkat at that time medyo nakaka-recover na yung bansa. Ako po naniniwala, with all due respect, yan naman kung paggamit sana ng pondo para sa economic crisis, tama po naman yan, lehitimo naman po yan. Kung kaya lang, may mga iba pa pong factors na dapat ma-consider sa pagtingin natin kung talagang dapat ma-reset o hindi ang barangay SK election. Subalit yun nga po, mukhang ito po ay madi-defeat, mababaliwala doon sa nabanggit kong provisyon ng saligang batas na pwede ipagpaliban, yes, pero baka hindi po magamit yung pondo para mailipat sa ibang pagkakagastusan dahil magbabiolate po yan ng ating kataas-taas at pinakakapangyarihan batas ang konstitusyon ng Pilipinas. So kung sakali pong ipilit pa rin ng Kongreso ito, pwedeng mas-question sa Korte Suprema? Opo, lahat po naman ng magiging aksyon patungkol sa isang halalan, pwedeng madala sa Korte Suprema, ma-question muli yan, at siyempre ito ay magiging isang legal issue na madadala sa Korte Suprema. Sa COMELEC po, sa part ni COMELEC, kami po ay magiging neutral sa bagay na ito. Kung ano po yung kagustuhan nila, kami po yung magpapatupad
lumilipad at susunod lang kami. In the meantime, patuloy po yung paghahanda namin para sa barangay and SK election. Ganun, medyo konting panahon na lang po yung natitira sa amin. At number 2, meron po itong kasabay na Bangsamoro parliamentary election ngayong darating na September 14. September 14. Pero Chairman, nakakailang postpone na ba ang barangay elections natin sa ngayon? Kung sakasakali po, pangalawa na po itong postponement, magtatablo kung sakali, sapagkat yung huling postponement naman po, ang kadahilanan ay sapagkat ginawa ng 4 na taon ang termino ng mga barangay MSK officials sa halip na 3 taon, lamang ginawa na pong 4 years ito, kaya nga po kung sakasakaling matutuloy ang halalan natin ngayong darating na November 2, 2026, ang susunod na pong halalan ay sa 2030 na, dahil sa epekto ng 4 na taon na termino ng barangay SK officials. Okay, ang dating sa akin nitong binanggit ninyo, Chairman, parang binuhusan ninyo ng malamig na tubig. Yung palakin po ng Kongreso. Kasi kung hindi rin lang pala magagamit yung pondo, at yan ay magiging unconstitutional. Yes. Aba, wag na natin ituloy. Wag na nila ituloy itong balaki ito, Chairman, kasi yun ang pangunahing dahilan kung bakit gusto nilang i-postpone po ang barangay at SK. Ang akin naman po, Sir Joel, hindi naman po sana ma-consider nila na pagbubuhos ng malamig na tubig. Pero at least lang po, mapag-isipan din po mabuti. Siguro po yung pagtitipid, yung hindi muna natin gagastusin yung pondo, makakatipid. Pero yung pwede magamit sa ibang bagay, mukha pong sana mapag-isipan mabuti ang legalidad niyan. Sapagkat maaari yan din po maging dahilan ng kataas-taasang hukuman later upang baka mabaliwala yung magandang inisyatibo o plano nila na ipagpaliban ang barangay and SK elections. Okay, ito lang. Chairman, sabi nyo nakagastos na kayo ng 3 bilyon. Tama? Out of 19. Out of Tama po, 19 tama po. billion. Pagka ba na-postpone ito, ano yun, masasayang na naman yung 3 bilyon na yun o in place na po yun? Kumbaga, Pwede magamit. magagamit na natin yun. Ayan ay nakalagay na dyan, nagamit na natin. Hindi ba masasayang yung 3 bilyon na yun kung sakasakaling mapopospone po itong barangay elections? Sir Joel, sapagkat ang ating pong barangay and SK election ng Mueng ay hindi po automated election, ito po yung manual na halalan. Kung halimbawa po yung mga balota na napa-imprenta na namin, tapos na po tayo sa 10 milyon na balota na aming ipina-imprenta. Kung sakali po may date na nakalagay doon, at ang date na nakalagay doon ay September 14, madali po kami mag-issue ng resolusyon na kung ano yung na-imprenta na namin ng mga balota, ay yung date na naandun, mababaliwala na lang yun, at kung sakali man, yun na rin ang gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK election. Yung mga ballot boxes na pinagawa namin, more or less 70,000 na dagdag na ballot boxes na kulay dilaw natin yung bakal. Yan po naman ay magagamit pa rin natin sa susunod na halalan. Yung pong mga indelible ink na amin po na order, although yan po may buhay yan na 1 taon, pwede po namin later pa ipa-deliver yan doon sa supplier para naman hindi po ma-expire kaagad at ang ma-deliver sa atin ay yung sobra pa sa 1 taon. So, magagamit pa po natin yung lahat ng mga gamit na amin na po na-procure simula nang tayo maghanda ng barangay and SK election. Hindi naman masasayang. Sinasabi niyo, Hindi naman po masasayang. In all fairness, hindi naman po masasayang. So ayan po mga idol at mga kababayan, napanood at narinig natin mismo mula kay COMELEC Chairman George Garcia na pwede po talagang ipagpaliban yun pong halalan, lalong-lalo na itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon sapagkat nasa kapangyarihan po ng Kongreso o ng mga legislators yun po pag-reset ng halalan, nasa kapangyarihan po yun nila ng ating pong mga mambabatas. Nga lang, kung yung idinadahilan ng ating pong mga mambabatas, ipopospone yung BSKE para yung pondo dito ay kunin at ilagay sa ibang ahensya, yun po ay kabawalan po ng saligang batas. So, hindi po pwede. Hindi valid na rason, kaya pinopospone po nila itong BSKE para kunin yung pondo at ilipat sa iba. So, bawal po yan ng saligang batas. Kung magagawin mga bayan, pagka wala silang malinaw na kadahilanan, dapat hindi nila ipospon yung halalan sapagkat wala naman silang maidadahilan
sapagkat ayon sa batas, pwede lang po mapuspon o maipagpaliban yung halalan kung talagang mayroong mabigat na kadahilanan, mayroong malinaw na batayan. So, bawal nga po yung paglipat, walang may dadahilan, ha? Walang sapat na dahilan para ipuspon yung halalan, mga idol at mga kababayan. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Garcia. So, ano kaya yung idadahilan nila na iba? Wala tayong nakikita ngayon, kundi yung krisis lamang, mga bayan. So, hindi pala pwede, mga bayan, ipagpaliban itong BSKE at yung pondo para dito ay ilipat sa ibang ahensya. Yan po ay bawal ng ating pong saligang batas. So kung bawal pala, wala tayong choice kundi ituloy na lang itong napunduhan na. Kasi 90 million na balota ay printed na. Naka-imprinta na po yung National Printing Office ng 90 million na mga balota para po sa barangay at sangguniang kabataan election. So, mga idol at mga bayan, hanggang sa ngayon po ay wala pa tayong nababalitaan na mga kongresista, mga mambabatas na susulong ng panukalang batas para ipuspon yung BSKE. Ibig sabihin, yung nananatiling batas ngayon o schedule ng barangay at sangguniang kabataan election ay November 2, 2026. Kaya patuloy po na naghahanda yung Commission on Elections or COMELEC sa kanilang pagdaraos nito nga pong barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026. So yan muna yung ating balita, mga idol at mga bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.